Kinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukat noon. Pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yusek Bernardo. Kumita raw talaga si dating Senador Bong Revilla sa flood control projects. Yan ay kung totoo ang sinasabi ng isa niyang dating tauhan na isiniwalat ang umano'y kickbackan. Kusang lumapit sa BNCC alias J para sabihin ang kanyang mga nalalaman. Inalok pa nga raw siya ng pera noon kapalit ng kanyang katahimikan. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Maranao, mapipia agabi. Simulan na natin ang agenda. Exclusive bagong whistleblower lumantad kaugnay ni former Senator Bong Revilla kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo isiniwalat. Parang family business, kontratistang TBB Construction pinamunuan umano ng Bulacan Vice Mayor at kaanak dito. Panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara, niluluto na raw mga umano'y umaabuso sa impeachment process binanata ng bise. Panlalamig ng Malacanang sa panukalang Independent People's Commission, kinwestiyon ni Senador Ping Lacson. Donald Trump naging kauna-unahang presidente na nag-host ng Kennedy Center Honors. Blockbuster acquisition ng Netflix sa Warner Brothers, sisilipin din niya. At Lando Norris nasungkit ang kanyang unang Formula 1 title. Conflict of interest na family business pa, mga kontrata sa DPWH, pirmado raw ni Bulacan Vice Mayor Aaron Ronald Cruz at kanyang kaanak. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Bulacan ang sinasabing ground zero ng maanumalyang flood control projects. Dahilan para dito rin magsimula ang suspension ng mga DPWH official nang pumutok ang flood control scandal. Isa ang TBB Construction Corporation sa mga construction firms sa Bulacan. 2012 ito inirehistro sa Securities and Exchange Commission at sa earliest available documents ng DPWH noong 2016, nakapangalan ito sa isang Antonio Cruz, kamag-anak umano ni Bulacan Vice Mayor Aaron Ronald Cruz. Sa ilang kontrata ng TBB noong 2016, pumipirma rin si Vice Mayor Aaron bilang Vice President ng kumpanya. Sa isang dokumento naman noong 2019, nakapirma pa rin si Cruz bilang Vice President. 2023, kung kailan nakaupo siya bilang konsehal, lagda pa rin ni Cruz ang makikita sa isang kontratang ito. Nagsimula bilang SK Chairman si Cruz noong 2018, naging konsehal noong 2022 hanggang 2025 at ngayon nakaupo bilang Vice Mayor matapos manalo nitong May polls. Ngayong 2025, si Antonio Cruz na ang nasa papeles ng DPWH contracts. Ayon sa multiple sources ng Billionaire News Channel, magkamag-anak daw talaga sina Antonio at Aaron Cruz. Ilang beses natin sinubukang hingin ang panig ng pamilyang Cruz pero hindi pa sila sumagot sa ating mga mensahe. Sa mga nakuha naming litrato, makikitang kasama ni Antonio at Aaron Cruz sa magkahiwalay na photos sina dating DPWH Bulacan officials Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Sinubukan din nating hinga na pahayag si Kapitan Mikey Cruz na isa rin umanong kamag-anak na mga nasa litrato kaugnay ng TBB Construction. Ang hinahawakang barangay ni Kapitan Mikey, ang Barangay Matungaw, ay may kaugnayan sa isang address na nakalista sa pangalan ni Hernandez. Sa sumbong sa Pangulo website, may 10 proyekto ang TBB mula 2022 hanggang 2024 na may kabuuang halaga na 296.2 million pesos. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
mas tumibay pa ang poste ni House Speaker Bogie D sa panibagong manifesto of support mula sa Visayan Bloc. Sa gitna yan ng mga balitang pagtulak kay Deputy Speaker Ronaldo Puno bilang kapalit daw ni D. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nagpahayag na rin ng suporta para kay House Speaker Bogie D ang mga mambabatas mula sa Visayan Bloc. Sa kopya ng Visayan Bloc Manifesto na ibinahagi ng tanggapan ng House Speaker sa media, makikita na 39 na kongresista mula sa Visayas Region ang pumirma rito. Kabilang dito si Bacolod Representative Albi Benitez na dati nang napabalitang isa sa mga pinagpipiliang maging House Speaker. Paliwanag ng Visayan Bloc sa Kamara, kinakailangan daw ng institusyon ng pinuno na naiintindihan ang kahalagahan ng leadership not by force but example. Para sa kanila, naging malinaw din daw si D sa kanyang mga nais gawin sa Kamara mula nang siya ay maupo. Kabilang narito ang mga reforma at pagpapanagot sa mga dapat managot para sa kaayusan ng Kamara. Ito raw ang uri ng pamumuno na pinahalagahan din ng Visayas. Sa isang panayam naman sa Politico Nightly ng BNC, sinabi rin ni Benitez na reforma ang isa sa mga pinakakinakailangan ng bansa ngayon para matugunan ang usapin ng korupsyon. It's not just the individuals, di ba? So ang pinapalitan lang natin yung tao. Pero yung sistema pareho pa rin. Tapos yung environment on how government does transaction, nandyan pa rin. So we have to look at reforms. It's not just, I think, changing the individuals o yung mga nakaupo, but finding proper reforms that will ensure na at least i-mitigate ang mga corruption. Sa ngayon, nasa mahigit 200 mambabatas na ang nagpahayag ng kanilang suporta kay D. Matapos din maglabas ng Manifesto of Support ng Metro Manila at Mindanao Congressman noong nakaraang linggo. Dati nang ipinahayag ng tanggapan ng House Speaker na ito na ang pinakamalakas na collective endorsement na natanggap ni D sa halos 3 buwan nitong pagkakaupo sa pwesto. Para naman kay House Infrastructure Committee Co-Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na miyembro rin ng Regional Bloc, reiteration lang ang mga ito ng patuloy na pagtitiwala ng mga miyembro ng Kamara kay D. Wala naman ako napapansing threat, no? I think very important lang ho siguro to basically reiterate, no, na that Congress is united, particularly to pursue various legislative agenda, particularly the President's legislative agenda. And syempre, I think we cannot be distracted at this point kasi yung budget for 2026 hasn't been passed yet. No? Bukod pa sa Visayas, Metro Manila at Mindanao Bloc, nagpahayag na rin ng suporta kay D ang Northern Luzon Alliance at Party List Coalition Foundation Incorporated. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Wala pang natatanggap na opisyal na kopya ng warrant of arrest ang Department of Justice laban kay Senador Bato de la Rosa. Yan ay matapos ang Facebook post ni former Duterte spokesperson Harry Roque na lumabas na raw ang arrest order ng ICC. Una na ring sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may digital copy na siya ng nasabing warrant. Si de la Rosa ang nooy PNP chief nang ilunsad ang madugong war on drugs ni FPRRD na nakakulong ngayon sa The Hague dahil sa alleged crimes against humanity. Halos 1 buwan nang hindi pumapasok sa Senado si De La Rosa. Nakiisa sina PBBM at VP Sara sa paggunita ng Feast of the Immaculate Conception ngayong Lunes. Ang detalye mula sa ating kasamang si Mateo Gudicelli. Mateo. Maraming salamat, Willard. President Bongbong Marcos calls on Filipinos to let truth, humility, and compassion guide their actions. Ayon sa Pangulo, the Immaculate Conception reminds us that the way we begin matters. Anya, our intentions shape our outcomes, and if we sow pride, we reap division. If we sow deceit, we reap distrust. The President adds, as we honor the Blessed Virgin Mary, may her example on purity, devotion, and unwavering faith inspire us to lead lives anchored in grace and in purpose. May our leaders din thou be guided by wisdom and discernment, our intentions purified at the root, and our people united in hope.
As for Vice President Sara Duterte, she encourages the nation to build a stronger and more compassionate Philippines. Sa kanyang mensahe, the VP calls on Filipinos to reflect on the spirit of resilience inspired by the Virgin Mary's life. Mary's strength and humility guide us to uphold values that unite our nation. Sa gitna ng mga sakuna, gulo sa politika at sigalot sa lipunan, naway ang selebrasyong ito ay mag-udyok sa atin na magtanim ng pag-asa, magbigay ng suporta sa isa't isa at magtrabaho tungo sa pag-unlad. Inaaksyonan na ng kontradaya sa COMELEC ang pagsisinungaling umano ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Hindi kasi idineklara ni Marcoleta ang source ng ginastos niya sa kampanya na 112.5 million pesos na malayo rin sa kanyang declared wealth na 51 million. Kaugnay niyan, makakausap natin si Kontradaya Convener Danilo Araw. Magandang gabi po sa inyo, Professor Araw. Yes, magandang gabi, Corina. Nice to see you again. Opo. So saan po nagsisimula at magtatapos itong sinasabi po ninyong investigasyon dapat dito po sa mga ginastos ni Ginoong Marcoleta noong kampanya? Siyempre, inaasahan po natin umaksyon yung COMELEC hinggil sa aming reklamo sapagkat yung COMELEC ang aming final ay tungkol sa violation of certain provisions of the Omnibus Election Code. Samantalang yung sa ombudsman naman has something to do with perjury, yung pagsisinungaling, in other words. So dapat aksyonan po ito ng dalawang ahensya at kung sakaling magkaroon ng desisyon in terms of process, aakyat pa yan sa mga korte, sa ibang levels, lalo na kung ipagpipilitan ni Marcoleta na tama siya. Pero nag-file naman kami knowing full well na may mali at malakas yung aming kaso. Pag sinabi po ninyong mali, what exactly do you mean? Maling-mali yung pag-fill out ng total campaign contributions na zero yung nakalagay. Kasi ang assumption doon ay out of pocket yung expenses mo. Walang problema kung out of pocket, pero gaya ng nabanggit mo, more than 112 million yung ginastos, pero yung kanyang latest net worth, batay sa kanyang isinumiteng SALN, ay nasa mahigit 51 million, if I'm not mistaken. So wala pa sa kalahati. Tapos inamin niya early November nung naging issue ito, kasi may exclusive report yung Billionaire News Channel sa isyung to. Nag-react si Marcoleta at ang sinabi niya, hindi naman daw zero talaga yung campaign contributions kasi may mga nag-donate sa kanyang kampanya. Pero ayaw magpakilala. So napilitan daw siya na ilagay na zero. Alam mo, Corina, may direktang implication ito sa susunod na halalan kasi kung hahayaan ito ng COMELEC, pwede pala na yung mga kandidato ay maglalagay ng zero tapos sasabihin lang nila ayaw magpakilala ng kanilang mga donor. So para saan pa magkakaroon tayo ng SOSE if the people, if the candidates can get away with it at hindi na sila magiging transparent kung sino yung kanilang mga campaign donor. Okay, so do you hold COMELEC Chairman George Garcia accountable as well? Bakit nakalusot po sa kanya yung ganyan? Magandang tanong po yan. Siguro magiging accountable yung buong COMELEC as an institution kung hindi natin makakamit yung hustisya. And by justice, we mean making Marcoleta himself accountable along with probably other candidates, other politicians na may focus din, so to speak, na ginawa sa kanilang SOSE. Alam mo, Corina, on a side issue, alam mo, isa sa mga dahilan kung bakit medyo nahihirapan yung mga grupo tulad ng Kontradaya, kasama na rin sina Attorney Dino De Leon at Attorney Alex Lacson na co-signatories po namin, masyadong mahal ang filing na yung legal fees, to be more specific, sa COMELEC. Alam po ba ninyo, to file a case, 10,000 pesos po kailangan mong gastusin. Para sa mga ordinaryong tao, napakabigat po ng halagang ito.
Kaya isa ring dahilan yan kung bakit kakaunti lang o paminsan-minsan lang yung pag-file ng mga ganitong kaso. Sa bahagi ng kontradaya, sa pagkakaalala ko, pangalawa pa lang ito during this particular election cycle. One pertains to a party list group, ngayon senador naman. Okay, so para malaman po kung sino pa ang dapat managot sa ganyan pong mga sinasabi nga po ninyo umano'y misrepresentation, is all of that open to the public? Is that transparent? Okay, magandang tanong. Merong ilang mga impormasyon na open to the public. Halimbawa, yung SOSE, pumunta ka lang sa website ng COMELEC, mada-download mo yung SOSE ng mga kandidato, nanalo man o natalo. Pero Corina, ito yung medyo masamang balita. Ang ginawang available lang ng COMELEC ay yung page 1, yung unang pahina ng SOSE. Bakit? Nasaan ang page 2? Well, dapat COMELEC po yung sumagot po sana dyan kasi matagal na namin tinatanong yan. Kasi kung mag-a-upload ka rin lang, lubos-lubusin mo na. Isama mo na yung buong SOSE form, 2 pahina lang yun sa aking pagkakaalala. Tapos yung mga appendices, pwede namang ma-digitize yun and then saka natin i-upload. So maganda sana buo yung uploading. Don't get me wrong, useful naman yung page 1 pero sana lahat-lahat na para mas mainam, para mas maganda yung reference natin. Ayun. Okay, so in such case, mapatunayan po na siya po ay nag-misrepresent o nagsinungaling, pwede pong perjury, no? Perjury. What other cases? Okay, let's make a distinction. Tama po kayo, perjury yung sa ombudsman. So yun yung magiging grounds namin na kaya kami nag-file sa ombudsman. Yun naman pong sa COMELEC, it has to do with violation of at least 2 provisions of the Omnibus Election Code na may kinalaman po sa maling paglalagay ng detalye sa kanyang SOSE. Kasi there's no denying the fact na yung zero campaign contributions ay mali, patay mismo sa kanyang testimonya, patay mismo sa kanyang pahayag po sa media. So yung parusa, kung yun yung tanong po ninyo, sa bahagi po ng COMELEC, merong element ng disqualification from office and the probability of imprisonment from 1 year to 6 years. Sa ombudsman naman po, kung sakaling siya ay mahatulang nagkasala talaga, may kinalaman po ito sa ang parusa ay magiging perpetual and absolute disqualification from office. Hindi ka lang matatanggal bilang senador ngayon, hindi ka na makakatakbo pang muli. So hindi ka na pwedeng tumakbong muli kung sakaling may ganong findings yung ombudsman po. Okay. Wow, ang tindi pala niyan, ano? Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong sa impormasyon. Kontra Daya Convener, Danilo Araw. Kontra Daya gabi po. Exclusive, mga mangingisda apektado raw ng mining operations ng kumpanya umano ng asawa ni COA Commissioner Mario Lipana. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe dahil holiday today, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Kakaunti na lang ang mga isdang nahuhuli sa Lingayen Gulf ayon sa grupong Tanggol Kalikasan. Tinuturo nilang salarin ang patuloy na mining operations ng kumpanyang nakapangalan umano sa asawa ni COA Commissioner Mario Lipana. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Mula sa banye-banyerang huli ng mga isda bago magsimula ang offshore magnetite mining project noong 2022, nasa 1 hanggang 2 kilo na lang ang nahuhuli ng mga mangingisda sa Pangasinan. Ayon yan sa investigasyon ng grupong Tanggol Kalikasan. Sabi nga nila, lumabo yung tubig, talagang lumabo yung tubig, kaya naapektuhan yung kanilang kita. Titingnan ng mga nadahilan ay yung exploration ng mining company. Naiistorbo yung mga isda,
lumilipat sa ibang lugar, so wala na silang nahuhuli. Or meron man, pero mas maliit siya as compared to their previous fish catch. Ayon sa mga komunidad na nakausap ng Tanggol Kalikasan, mas malayo na ang kailangang pagpalautan ng mga mangingisda dahil wala na raw isda sa mga dati nilang pinagpapangisdaan. Ngayon, 2 araw na raw ang karaniwang tagal ng kanilang pagpalaot at lugi raw sila sa gas at pagkain pa lang na kanilang puhunan sa tuwing mangingisda. Matagal nang tinatrabaho ng Tanggol Kalikasan ang case build-up laban sa iron ore, gold and vanadium resources na nakapangalan sa mga lipana. Sa Notice of Public Scoping mula sa DENR, si Marilu Lipana, asawa ni COA Commissioner Mario Lipana pa, ang nakapangalang presidente. Pero sa website ng Mines and Geosciences Bureau, isang Ramon Aris Lipana na ang nakalista bilang presidente nito. Ayon sa Tanggol Kalikasan, iisang board member lang sa lahat ng mga LGUs sa Pangasinan ang sumama sa kanilang oposisyon sa proyektong ito. Mahirap din daw ang pag-usad ng kanilang writ of kalikasan case dahil malaking parte ng case build-up ang pag-access sa Environmental Compliance Certificate o ECC ng isang kumpanya. At sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi ito isinasa publiko. Fortunately, ang reply lang sa amin dito ni EMB, DNR Environmental Management Bureau Region 1 ay they cannot provide us with the requested documents since those documents daw fall under the list of exceptions ng DNR. In-acknowledge din daw ng Mines and Geosciences Bureau ang kanilang mga sulat pero wala pang aksyon ang ahensya tungkol dito. Bukod sa writ of kalikasan, tinitingnan din ng legal team na Tanggol Kalikasan ang posibleng liabilities ng iron ore pagdating sa aquatic pollution at kakulangan ng genuine consultation sa mga komunidad na malapit dito. Nagulat na lang daw kasi ang mga mangingisda sa Pangasinan na may ganitong mining operation sa kanilang pinangingisdaan. Bukod dyan, declared environmentally critical area ang Lingayen Gulf sa ilalim ng Proclamation 156 noon pang 1993. Paliwanag ng Tanggol Kalikasan, oras na magsagawa ng extraction sa karagatan, walang kasiguraduhan na hindi apektado ang mga karatig dagat nito gaya ng 100 Islands National Park. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Nagpadala na ng resibo ang kampo ni Pagadian City Mayor Samuel Co sa Billionario News Channel para patunayang siya ay Pilipino. Pero lilinawin lang po namin, hindi totoo ang sinasabi nilang hindi namin sila hiningan ng panig. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve. Naglabas na ng mga dokumento si Pagadian City Mayor Samuel Co na magpapatunay daw sa kanyang pagiging Pilipino. Kalakip ng isang liham na ipinadala ng Fortune Narvasa and Salazar Law sa Billionario News Channel ang naturalization papers at identification records ng kanyang amang si Co Tek Chun at kapatid na si Alexander Co. Batay sa pinanumpaan ng yumaong Co Tek Chun sa nooy Court of First Instance sa Pasay City at ngayon Regional Trial Court, January 19, 1960 nang i-renounce ng yumaong Co Tek Chun ang kanyang allegiance sa China. Sa parehong araw din ipinagkaloob sa kanya ang Certificate of Naturalization sa edad na 34. Kasunod nito ay ang issuance ng Identification Certificate number 10359 ng Bureau of Immigration para kay Co Tek Chun. Bunga ng kanyang matagumpay na naturalization, ang nakatatandang kapatid ni Mayor Co na si Alexander na nooy 8 buwang taong gulang pa lang ay naisyuhan din ng BI Identification Certificate alinsunod na rin sa Commonwealth Act No. 473. Pinatutunayan daw nito ang naunang pahayag ng alkalde na ilang taon bago siya isinilang ay Filipino citizen na ang kanyang ama. Sa unang ulat ng BNC batay sa dokumentong nakalap, March 10, 1966 nang isilang sa Klinika Santo Niño sa Pagadian City si Mayor Co. Klinikang sinubukan naming hanapin sa Barangay Santo Niño matapos ituro ng mga napagtanungang residente. Hindi kailanman nabanggit sa naturang ulat na sa nasabing barangay ipinanganak si Mayor Co. Nais ding bigyang linaw ng BNC ang nakasaad sa sulat mula sa mga abogado na ang kanilang kliyente ay hindi umano kinonsulta tungkol sa alegasyon. Sa katunayan, isang araw bago umere ang ulat, inimbitahan namin para sa isang panayam si Mayor Co sa pamamagitan ng isang mensahe. Sinagot niya kami ng pahayag kaugnay sa issue at anyay available siya para sa isang panayam. Nagbigay kami ng oras para sa interview pero hindi na ito sumagot, kaya ang kanyang ipinadalang pahayag na lamang ang aming isinama sa report.
Miyerkules ng hapon nang magtanong muli si Mayor Ko kung kailan ang interview. Sinagot namin ito at tinanong siya kung kailan maaaring ituloy ang panayam. Muli hindi ito sumagot hanggang sa umere ang ulat noong gabing yon. Pasado alas 8 ng gabi, tumawag ang alkalde at siya mismo ang nagset ng sanay 11 a.m. interview sa susunod na araw. Umaga ng Huwebes, tumawag ang kanyang abogado at nagsabing hindi na magpapa-interview si Mayor Ko at sa halip ay maglalabas na lang sila ng written statement. Yan ang aming hinintay hanggang sa magbigay ng speech noong Biyernes ng gabi sa Grand Lights On and Opening ng kanilang Paskuhan Festival si Mayor Ko. Nabanggit doon ng alkalde sa kanyang talumpati na nagkaroon ng komunikasyon sa pagitan niya at ng BNC. Wa ko mo gawas ko sa interview kay tawagan mo ko sa cellphone. Nangunta na ay alleged nga di ko ko Filipino citizen. Taas ako explanation. Ako pa siyang giingnan, Pilinalyo Media, dili na kinahanglan nga ikaw pa maimbestigar sa ako ang citizenship because I've been the mayor of Pangasinan City. Maybe next year, it's almost 18 years na ko. Pinasok ng alkalde ang politika dekada 90, simula sa pagiging konsehal hanggang maupo bilang mayor. Humarap sa dagok ang kanyang karera ng maging isa sa mga suspect sa Aman Future Scam, ang nooy tinaguri ang biggest pyramid scam sa kasaysayan ng bansa. Kasama niyang naaresto ang asawang si Priscilla Ann noong 2013. 2016 nang payagan silang magpiyansa. Sa kasalukuyan, ayon sa kanilang kampo, dismissed na ang lahat ng syndicated estafa cases laban sa mga kaugnay sa pyramid scam. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Sa sports, nasungkit na ni Lando Norris ang kanyang unang Formula 1 championship. Norris ended Max Verstappen's 4-year reign with a nervy third place sa Abu Dhabi Grand Prix. Si Verstappen ang nanguna sa race followed by Oscar Piastri. But Norris capped off the season with 423 points, barely edging out Verstappen's 421. Ito ang 7th F1 season ni Norris. Donald Trump naging kauna-unahang presidente to host the annual Kennedy Center Honors. Susunod po sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. May bagong whistleblower. Isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Billionaire News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Kinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yusek Bernardo. Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Lumapit si alias J sa Billionaire News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol sa dating senador. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Mayroon event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate. Nandoon si Yusek Bernardo with I don't know ma'am, alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 na para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project niyan, may mayor, may congressman, may governor, hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 nang tumakbo si Revilla sa pagkasenador.
Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Bago ka rilisan, titingnan muna sa record o bago niyo yan rilisan, tingnan niyo muna kung pang ilan ako. Nang tanungin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. And itinabi ko dahil baka sa akin hanapin dahil ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya. Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Umalis sa puder ng mga Revilla si alias J noong 2024. Napagdesisyonan daw niyang lumantad sa amin para patunayan umanong totoo ang mga aligasyon laban sa senador. Nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo, pagsapit ng Agosto, lumapit daw sa kanya ang isang taga-Revilla camp na hindi niya muna pinangalanan at nag-alok ng 2 milyon. Sabi niya, pare, 2M lang, para ka na nag-abroad, pwede na yan makapag-start ka sa probinsya. May conversation ako nung tao, may screenshot ako nasa cellphone ko. Sinusubukan naming kumuha ng komento mula sa mga Revilla, pero sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Si Revilla ang isa sa mga pangalang inirekomenda sa Ombudsman na pakasuhan ng plunder. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pork barrel scam noong 2013. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng Revilla family. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Inuulan dati ng pagkilala, binabaha ngayon ng kontrobersya. Yan si resigned DPWH Ilocos Region Director Ronel Tan, na asawa ni Quezon Governor Helen Tan. Ipinapatawag siya ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon dahil sa umano'y palpak na proyekto sa La Union. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Bago umupo bilang Regional Director ng Ilocos simula 2018, isa si Engineer Ronel Tan, asawa ni Quezon Province Governor Helen Tan, sa mga multi-awarded engineer ng DPWH. 1994, Most Outstanding Public Employee ng DPWH Calabarzon. 1995, DPWH Model Employee of the Year para sa mga water supply projects sa Southern Tagalog. At by 2008, Best District Engineer Awardee. Simula 2018, si Tan ang pumipirma sa mga infrastructure project ng rehiyon. Sa gitna ng mga investigasyon sa mga anomalyang proyekto, una nang sinabi ni Tan Agosto nitong taon na walang ghost project sa La Union at mayroon silang mahigpit na quality assurance para siguraduhing dekalidad ang kanilang mga proyekto. Nitong Setyembre, nagsumite ng courtesy resignation si Tan at sinabing isang karangalan ang manilbihan sa bayan. Sa parehong buwan, pinagpapaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon si Tan kaugnay ng anyay super substandard flood control projects sa Bawang La Union na may kabuoang halaga na higit 570 million pesos. Matapos ang kanyang courtesy resignation, Regional Director pa rin ng Region 1 si Tan ayon sa directory ng ahensya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nadawit ang pangalan ni Tan sa kontrobersiya. 2020 nang sampahan si Tan ng graft charges ng isang konsehal mula sa Lopez, Quezon. Ayon sa reklamo, nagpakawala ng estimated 2 to 3 million pesos na cash ang mag-asawang Tan sa isang selebrasyon sa Quezon. Mariin itong itinanggi ni Governor Helen at tinawag na pawang pamumulitika lamang. Ang gobernadora ay dating chairperson ng Committee of Health ng Kamara na isa sa mga tinanggal sa pwesto noong 2020 sa gitna ng revamp sa House of Representatives. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel. Wala nang 2 buwan bago mapaso ang bisa ng 1-year ban rule kaugnay sa impeachment case ni VP Sara. Kaya kasabay nito, panibagong reklamo na ang niluluto umano sa Kamara. Sagot ng bise, kung totoo man ay hindi niya ito uurungan. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Sa kabila ito ng mga umuugong na balitang may mga kongresista na ring handang maghain ng panibagong reklamo matapos ang pinagdebatehang 1-year bar rule. Para kay VP Sara, hindi na raw bago ang posibleng pagsasampa ng impeachment complaint. Pero banat ng bise, isa lamang itong bargaining chip na umeeksena bago pa man maipasa ang 2026 national budget.
pagdidiin din niya sa mga umano'y umaabuso sa impeachment process, tama na raw ang pagtatago sa likod ng good governance. Pero para kay Kabataan Party List Representative Rene Co, na miyembro ng Makabayan Bloc sa Kamara, hindi lamang pagpupustura ang layunin ng impeachment complaint, kundi pagpapanagot. Right back at you po, VP Sara Duterte. Do not position yourself as a good governance champion habang meron pa ring mga pending questions kung paano po ginasta ang confidential and intelligence funds that led the VP to be impeached, actually. Yung efforts para makuha natin yung mga sagot at mapanagot ang mga sangkot, hindi yan pagpupustura. Kaya handa raw silang maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara at tumugon sa anumang political development na maaaring harapin ng bansa. Yun po yung kailangang maintindihan ni VP Sara ng lahat na ito po, people's efforts po siya. Handa tayong mag-file. No? And again, yung hindi lang talaga nating masasagot is kung mag-move forward siya dahil sa ginawa nga ng Supreme Court doon sa Duterte versus House of Representatives. And even kung ano po yung impluensya ni President Marcos Jr. dito. Because he himself was the one who torpedoed the first impeachment efforts. Pero tayo, we will rely on the strength of the people united na gustong magamit ng maayos yung pera. Sa ngayon, isa ang bagong alyansang makabayan sa mga grupong aktibong naghahanda para magsampa ng panibagong impeachment complaint laban sa bise dahil nakatakda ng magtapos ang 1-year ban sa February 5, 2026. Bukas din ang Akbayan Party List sa muling paghahain ng panibagong reklamo. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Bagsak ang grado ng gobyerno para sa isang ekonomista kaugnay sa pagtugon nito sa flood control scandal. At hanggat wala pa raw napapanagot sa kontrobersya, mananatiling malabo ang lagay ng ekonomiya. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Tila mali raw ang intindi ni dating DBM Secretary Amenna Pangandaman sa mandato ng kanyang posisyon. Ito ang pahayag ng economist na si Emmanuel Leyco nang marinig ang sinabi ni Pangandaman na nagko-consolidate lang daw ang kanyang tanggapan sa budget. I think she misread the mandate of the department that she was supposed to be leading. Department of Budget and Management was supposed to not only to consolidate. Yeah. They were supposed to be gatekeepers. Of the inflows and the outflows. Exactly. Dahil dyan, tingin ni Leyco na malaki ang pananagutan ng DBM sa mga anomalya sa budget insertions at sa kabuuan ng nangyayaring korupsyon. Kaya ang resignation ni Pangandaman ay long overdue na raw. Kasabay nito, mababa rin ang binigay na rating ni Leyco sa aksyon ng gobyerno sa flood control scandal na isiniwalat mismo ng Pangulo. 3 out of 10 lang daw ang grado para sa kanya dahil hindi sapat ang paglalagay lamang ng opisina para mag-imbestiga. That issue should not have been taken as business as usual. You don't make a decision or you don't make a declaration and then follow through with just an organization or establishment of a committee that up to now people are wanting to see transparency and accountability. They said they will live stream, but then when may resource persons may executive sessions, hindi rin natin nakikita. Dagdag pa ni Leyco, wala pa raw silang nakikitang liwanag sa ekonomiya sa kasalukuyan. Marami pang kailangan gawin ang gobyerno sa pangunguna ng Pangulo, lalo na ang pagpapanagot sa mga sangkot at pagpapabalik sa mga ninakaw na pondo. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Palaisipan para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang biglaang umanong panlalamig ng Malacanang sa panukalang pagbuo ng Independent People's Commission. Iimbestigahan ito ang mga anomalya sa lahat ng infrastructure projects ng gobyerno, partikular sa flood control. Kasunod ito ng pahayag ng palasyo na malabong masertipikahan ng Pangulo as urgent ang panukala na layong magpalakas sa kapangyarihan ng ICI. Isa sa mga dahilan, posible raw kasing mag-overlap lang ang mandato ng IPC sa Justice Department at Ombudsman. Sa kabila nito, desidido naman si Senate President Tito Soto na itulak ang panukala.
Sa Kamara, isinusulong din ang paglikha ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Ipinagmamalaki ni Executive Secretary Ralph Recto ang 113 billion peso subsidy sa PhilHealth para sa 2026. Pero giit ni Health Advocate Tony Liachon, doble nito ang kailangang pondo ng ahensya. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Attorney Karen Jimeno. Kulang ang 113 billion pesos na inilaan ng gobyerno para sa PhilHealth sa 2026. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Health Advocate Dr. Tony Liachon na kailangan ng mas malaking pondo ng PhilHealth para sa mga bagong programa nito. Pampalubag-loob yung 113 eh. Kasi yung 60 billion, sinusoli nyo, 53 billion. Tumataas ang healthcare needs natin. Population, lumalaki, dumadami ang sakit, dumadami ang mahirap, lalo na sa ngayon. So dapat doblehin pa yung 147, yung 113, doblehin pa yun. Kasi may bago silang program yung preventive arm. Mahal kasi yung curative Yung YAKA program ng PhilHealth, yan ang dapat suportahan to prevent patients from being hospitalized. Giit pa ni Liachon, dapat isinauli na agad sa PhilHealth ang 60 billion pesos matapos itong iutos ni PBBM noong Setyembre. One day before the first mass rally sa protest for the flood control anomaly, September yon. September 20. September, yes. I remember that because it was a Saturday. Ang sabi niya, isole, right away, dapat that week, pinasoli dapat ng Department of Finance with the DBM sa Treasury para papasok siya sa 2025. Dapat na rin daw alisin ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients or MAIF na tinuturing niyang pork barrel ng mga politiko. At makikita mo, sa 2025, di tayo binigyan ng budget, zero. Zero, oo nga. Yeah. So I filed sa Supreme Court last February 25 kasi unconstitutional na hindi mo bigyan ng budget Pero tingnan mo, tumaas yung medically assistance indigent, financially capacitated patient. That is patronage politics Ito yung mga guarantee letters So ang tumaas yung blue, na dapat lahat yan, tanggalin lahat yan kasi pork barrel yan Pero kahit sari-saring kontrobersiya ang ibinabato sa DOH, tulad ng daan-daan o manong ghost health facilities, para kay Liachon, hindi dapat mag-resign si Health Secretary Ted Herbosa. At sa halip ay dapat paigtingin pa niya ang trabaho sa ahensya. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. PNP handa na sa tigil pasada ng grupong Manibela. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa Elliptical Road. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan papasok at papalabas ng Kalayaan Avenue. All set na ang PNP para umalalay sa mga biyaherong maaapektuhan ng 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa nationwide transport strike. Ikakasa ng Manibela ang tigil pasada mula bukas, December 9, hanggang Huwebes, December 11. Bilang protesta sa umano'y sobrang taas na multa at mabagal na pagproseso ng mga dokumento ng gobyerno. Bukod pa riyan ang pag-obliga raw sa mga tsuper at operator ng unconsolidated PUVs na kumuha ng provisional authority mula sa LTFRB. Bad news para sa ating mga motorista. Tataas ang presyo ng gasolina bukas.
1 peso and 20 centavos per liter ang nakatakdang price hike. Wala namang paggalaw sa presyo ng diesel at kerosene. Sa ibayong dagat, muling sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng Thailand at Cambodia ngayong Lunes. Nagsisisihan din ang magkabilang panig sa paglabag ng ceasefire na inareglo ni US President Donald Trump. Naglabas ang Thai Army ng video ng pagsabog sa Sisaket Province. Ang Defense Ministry ng Cambodia inakusahan ng Thai military ng pag-atake kaninang madaling araw. Ayon naman sa Thai Army spokesperson, isang sundalo nila ang nasawi sa panibagong bakbakan. U.S. President Donald Trump solidifying his takeover of Washington's John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Siya mismo ang nag-host ng Kennedy Center Honors, which is widely seen as the top U.S. recognition in music and in film. Ito ang first time that the president hosted the annual event. Ayon kay Trump, this is the greatest evening in the history of the Kennedy Center. Nag-joke din siya about his predecessor na si Joe Biden. And I'll tell you what, the Trump Kennedy Center, Kennedy Center, I'm sorry. You know, they tried getting Biden to do this 4 years in a row. They tried getting him. He said, I don't think so. Would have been very interesting, though, wouldn't it? I would have watched. This year's honorees include Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, Phantom of the Opera star Michael Crawford, at ang rock band na si Kiss. February nang dinismiss ni Trump ang president ng Kennedy Center and named himself as its chairman. Mangingalam daw si President Trump sa federal review ng blockbuster acquisition ng Netflix sa Warner Brothers. This amid antitrust concerns over the nearly $83 billion deal. Pag natuloy kasi ito, the combined market share would put Netflix well over the 30% share threshold. The streaming giant is expected to argue that other services including YouTube should be considered in any analysis sa marketplace. Ayon kay Trump, posible maging problema ang planong acquisition, but the lavished praise on Netflix co-CEO Ted Sarandos, who recently visited the White House. We'll see what happens. Netflix is a great company, and they've done a phenomenal job. Ted is a fantastic man. I have a lot of respect for him, but it's a lot of market share. So we'll have to see what happens. Meanwhile, the feud heats up between the White House and Sabrina Carpenter. Nagpost na naman kasi ang White House ng TikTok video, this time with a doctored clip of Sabrina herself. The footage used her SNL spiel where she said she might need to arrest someone for being too hot. Pero instead na hot, the White House changed the word to illegal. Una nang ginamit ng White House ang kanta ni Sabrina na Juno to promote immigration raids. It later deleted the TikTok video after the singer called it evil and disgusting. Higit 132,000 na individual apektado ng bagyong Wilma ayon sa NDRRMC. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Minarkahan ng COA ang ilang discrepancies sa pondo ng PhilHealth base sa annual audit reports nito. Ayon sa komisyon, nakakabahala ang kawalan ng subsidiya para sa indirect contributors ng ahensya. Yan ang agenda report ni Elijah Bonzo.
Zero allocation for senior citizens and benefit package improvement. Ito ang finlag ng Commission on Audit sa kanilang 2024 report para sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Sa pagsusuri ng COA, napag-alaman nilang may significant discrepancies sa appropriated amounts at sa aktual na natanggap na budget ng PhilHealth mula sa National Budget o GAA. Sa taong 2024, imbis na higit 40 bilyong pisong pondo, tinatayang 9.3 billion pesos lang daw ang natanggap ng PhilHealth para sa health insurance ng indirect contributors. Ito yung mga indigents under the NHTS, senior citizens, PWDs at point-of-service patients. At ang pinaka-nakababahala raw dito ay ang zero subsidy para sa senior citizens. Bukod pa rito, wala ring natanggap na allocation ang benefit package improvement para sa taong 2024 maging noong 2023. Isa sa layon sana nitong suportahan ay ang expanded dialysis and mental health coverage ng PhilHealth. Sa parehong taon ng 2023 at 2024, tinatayang 21.2 billion pesos ang allotted budget dito. Pero sa parehong taon, walang natanggap ang ahensya. Kung susumahin, mahigit 52.14 billion pesos ang halaga ng pondo na umuloy hindi natanggap ng PhilHealth ayon sa COA. Binuksan ng Commission on Audit ang obserbasyon nilang ito sa usapin ng Reserve Fund Management. Anito, ang pagliit ng Reserve Fund ng PhilHealth ay maaaring magdulot ng risk sa mga operasyon ng ahensya at hindi nito magampanan ang mandatong siguruhing may dekalidad at abot kayang healthcare services na matatanggap ang mga Pilipino. At bahagi ng dahilan ng posibleng pagliit ng reserve funds nito ay ang bahagyang paglalabas ng perang na appropriate na sa PhilHealth at ang napag-usapang zero subsidy for PhilHealth para sa taong 2025. Hindi direktang inimplika nito, pero sinama rin ng COA ang naging utos ng Department of Finance noon na ibalik ang 89.9 billion pesos unutilized funds ng PhilHealth sa National Treasury. Bilang tugon, isa sa rekomendasyon ng COA, makipag-ugnayan dapat ang PhilHealth sa ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang DBM, DOF at Kongreso para sa restoration ng budget appropriation na hindi nito nakuha. Sinubukan nating humingi ng updates at paliwanag sa PhilHealth hotline, pero sa ngayon ay wala pa silang tugon dito. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Hindi raw pwedeng isakripisyo ang transparency measures ng BOC para lang maibenta ang natitirang 2 luxury vehicle ng mga diskaya. Napag-alaman kasing alangan ang mga bidder dahil kailangang isa publiko ang kanilang mga personal na detalye. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Patuloy na pinag-iisipan ng Auction Committee ng Bureau of Customs kung paano pagkakakitaan ang 2 pang luxury vehicle ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya na hindi nabenta sa nakalipas na 2 subasta. Ito ay ang Bentley Bentayga at ang sikat na Rolls-Royce na may libreng payong. Maliban sa naunang nabanggit na negotiated sale o direct offers, kasama na sa diskusyon ang pagkuha ng private auctioneer na magbubukas sa subasta sa international bidders. We're still having our legal look into it if it's possible, if there are any legal implications or obstacles that we need to discuss. Yun ang that's how preliminary it is at this point. Nakatanggap daw ng feedback ang BOC na isa sa pumipigil sa partisipasyon ng potential bidders ang kanilang transparency measures. Kasama rito ang pag-livestream ng auction at full disclosure ng details ng bidders. Pero anuman daw ang magiging rekomendasyon ng Auction Committee, paninindigan nila ang mahigpit na pagpapatupad sa transparency measures. And that goes for all, whether it be an auction, private auctioneer, direct offers, the transparency measures will still be observed. Alam mo naman ang perspective sa Bureau of Customs, negative na nga, tapos lalagyan pa natin ng opportunities for the public to doubt the situation, to doubt the integrity of the process, and that's what we want to avoid. Wala naman daw limit sa kung ilang beses pwedeng mag-auction ng forfeited items. Pero para sa negotiated sale, kailangang makadalawang failed biddings na nangyari sa Rolls-Royce at Bentley. Gayunpaman, hindi rin naman daw maaaring magtagal sa kanilang kustodiya ang mga sasakyan. The longer the vehicle stay with the BOC,
the higher the depreciation is. It's really a balance of that, no? Maximizing the potential value of the item, conducting the auction at the soonest possible time, without, however, sacrificing transparency measures, tsaka yung pagbaba substantially ng value ng item. 100% na mapupunta sa National Treasury ang mahigit 38 milyon na kinita sa unang bidding noong nakaraang buwan. Yung higit 9 milyon na pondo naman mula sa bidding noong Biyernes at sa mga susunod pa, sa ilalim ng umiiral na polisiya sa BOC, maaari itong bawasan ng 10% para mabayaran ang mga ginastos sa subasta. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Muli na namang hinatulan ng life imprisonment si pork barrel scam mastermind Janet Lim Napoles. Kaugnay naman ito sa pagkamkam ng 19 million pesos na taxpayer funds mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng namayapang former Benguet representative na si Samuel Dangwa. Ayon sa Sandigan Bayan, guilty si Napoles sa krimeng malversation of public funds. Dati na rin siyang nasintensyahan ng reklusyon perpetua matapos mapatunayang guilty sa kasong plunder noong 2018. Nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Wilma ayon sa Pag-asa. Sa datos ng NDRRMC, apektado nito ang mahigit 132,000 individuals o katumbas ng halos 50,000 families. Dahil sa bagyo at pinagsamang epekto ng shearline at amihan, higit 30 lugar din ang binaha. Yan ang mga rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol, maging Eastern Visayas at Caraga. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang relief operations ng pamahalaan sa mga apektadong residente. At kaugnay niya, nakakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Magandang gabi sa iyo, Chanel. Nasaan na ngayon si Wilma? Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa update po natin sa ating panahon, sa ngayon po si Wilma ay isa na lamang pong low pressure area. So ngayon po mababa naman po na yung chance nito na maging isang ganap na bagyo muli. Pero ito bilang low pressure area, inasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Palawan. Meron din tayong shear line na inaasahan natin magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Sa Metro Manila, dulot ng Northeast Monsoon, naasahan natin ang maulap na papawiri na may mga mahihinang pag-ulan, pati na rin dito sa rest of Central Luzon at Batanes. Para naman dito sa nalalabing bahagi na ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Chanel, ano ang weather outlook natin for the rest of the week? Ngayon po, inaasahan po natin patuloy pong iiral pa rin yung shear line. So yung mga kababayan po natin dito sa eastern section ng Luzon, makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan. Dito naman po sa Metro Manila, Northeast Monsoon po ang inaasahan po natin. At posible pa bang magkabagyo bago magpasko, Chanel? Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor, pero dahil usually po pag December po, 1 hanggang 2 bagyo po ang ating pumapasok po sa bar. Sana wala na, ano? Maraming salamat sa iyo, Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Nagbabanggaan ang Simbahang Katolika sa Lingayen, Dagupan at si Pangasinan Congressman Marco Wangco. Yan ay kaugnay ng balak na ipatayong nuclear power plant sa probinsya. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy. Matagal ng debate kung dapat nga bang buksan muli ang Bataan Nuclear Power Plant na sinasabing solusyon ng Pilipinas para sa paghuhugutan ng mas murang supply ng kuryente. Pero hindi pa man natatapos ang debate, ay isa pang nuclear power plant naman sa Labrador, Pangasinan ang nais ipatayo ng LGU na kanilang pagkukunan ng libreng supply ng kuryente. Suportado ni House Special Committee on Nuclear Energy Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco ang hakbang para aniya naman sa mas murang paghuhugutan ng supply ng kuryente sa buong bansa. Kung maaaprubahan ang proposal ayon sa kongresista, ay inaasahan ang pag-akyat ng bilang ng mga investors na nais mamuhunan sa Pilipinas dahil sa kakayahan ng planta na magbigay ng murang supply ng kuryente in the long run.
Pero ang Simbahang Katolika ng Metropolitan ng Lingayen, Dagupan, mariing tinututulan ang hakbang na yan. Sa pastoral letter na inilabas nitong weekend, binigyang diin ng simbahan na delikado ang pagtatayo ng nuclear power plant lalo't nasa loob ng Pacific Ring of Fire ang Pilipinas na siyang madalas na tinatamaan ng lindol at mga bagyo. Giit pa ng simbahan, walang ganap na kaligtasan para sa naturang nuclear facility at ang posibilidad ng malaking aksidente ay hindi katumbas ng anumang benepisyo. Pinangangambahan din kasi ng simbahan ang pagkalat ng radioactive chemicals ng planta para sa mga susunod na henerasyon. Bagay na mariing kinwestiyon ng kongresista. Giit ng kongresista, nagsisinungaling umano ang pahayag ng naturang simbahan gayong nauna na anyang nakausap ng kongresista si Reverend Jacinto Jose ng Urdaneta Diocese na nauna rin anyang sumuporta sa hakbang. Bishop Jack of Urdaneta supports nuclear. I went to talk to him just a few days ago, a week ago, right? Yes, more or less. I went to see him because of this, right? What was his response? He says, I support nuclear. Why did they include my name there? Oh, so that is a lie. That is a false witness. Ang ipinagtataka pa ng kongresista, walang mga pirma ang mga dapat na signatories ng naturang pahayag. Saan nila nakuha to? Ba't nila ginamit yung pangalan niya? Nagdududa ako na si Bishop Sok mismo ang gumawa. Maaring meron siyang anti-nuclear bias, pero baka hindi niya ginawa itong papel na ito. Sa gitna ng usapin kung panahon na bang magtayo ng nuclear power plant na siyang magiging supply ng kuryente sa buong bansa, ilang mga individual ang dumidiskarte muna ng alternatibong solusyon para makatipid. Gamit lamang ang do-it-yourself na solar power na isang renewable energy sa kanyang bahay, 800 hanggang 1,000 pesos ang natitipid ni Bas Umali sa kanyang pambayad sa sariling monthly electricity bill. Bagay na higit niyang napapakinabangan sa panahon ng sakuna. Brownout, blackout ang lahat. Ako meron, nakakapagpa-charge pa ako sa community, tumulong ako. Pero doon sa Bagong Blenda, medyo kumita ako. Kasi nag-insist yung mga kapitbahay na magbayad sa pagpapacharge nila sa akin. Kaysa daw pumunta pa sila doon sa isang commercial center na charge sila ng parang 60 to 100 pesos. Sa ngayon, sinisikap pang kunin ng Bilyonaryo News Channel ang sagot ng Lingayen Dagupan Sea kaugnay sa alegasyon ni Congressman Mark Cuangco. Bagay na sunod niya umanong lilinawin kung saan muli niyang iisa-isahing kausapin ang mga naturang pari. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. The country is allegedly facing a worsening soil health crisis that's threatening food production and the livelihood of farmers. Panawagan ng isang kongresista at mga eksperto, a national strategy based on science. Yan po ang agenda report ni Just Ignacio. Sumabak na agad sa pagsasaka sa palayan si Tatay Randy Buatis ng Agusan del Sur matapos graduate ng high school noong taong 2004. Gusto niya na kasing agad kumita para may pangtustos siya sa kanyang pamilya. Sa 21 years of experience ni Tatay sa pagtatanim at ani ng palay, malaking pangamba para sa kanya ang walang kasiguraduhang may maaani siya matapos gumastos para sa kanyang 3 ektaryang mga pananim. Isa ang fertilizer sa mga pinagagastusan na inuutang pa raw ni Tatay Randy para mas yumabong ang kanyang palay. Pero ang problema, kadalasan, pagdating ng anihan, kakaunti lang ang naaani. Bukod sa nalugi na siya, lubog pa raw siya sa utang. At sa matagal na panahon, ganito raw ang siklo ng kanyang buhay. Ang lupa natin is in a bad state. So ang atin dito, kasi if you will notice, ang yield ng ating mga farmers is getting low. Cost of production ang pangunahing kinakaharap na problema ng mga magsasaka. Ayon kay 2nd District Representative ng Agusan del Sur na si Congressman Adolf Edward Plaza. Kaya ang kanyang advokasya noon pang taong 2022, soil health. Well, ang advocacy ko talaga is really, it's all about soil because I think we forgot about it and it's about time that each and every one of us, most especially the farmers who are the stakeholders,
would really benefit out of the government program, especially for our national soil health strategy. Matapos ang isinagawang research at pagbisita sa iba't ibang bansa gaya ng Australia para malaman kung paano ang galaw ng agrikultura, soil testing, ang nadiskubring paraan ni Congressman Plaza para unti-unting tuldukan ang problema ng mga magsasaka sa kanilang bayan sa Mindanao. Hindi raw kasi basta may lupa, pwede ka nang basta lang magtanim. At hindi rin porket may fertilizer, matitiyak ang pagyabong ng mga pananim at mataas ang ani nito. I think we have to go back balik tayo sa basic, no? Soil testing, the proper way of doing soil testing is through a laboratory. Then dito lalabas kung ano ang kinakailangan ng ating lupa. And at the same time, depende sa crop kung ano yung klase ng tinanim. May kanya-kanya kasing nutrient na pangangailangan ang bawat halaman. Kabawasan daw sa gastos at mas mataas na ani at kita ng mga magsasaka ang resulta nito. Hindi na kakailanganin pang bumili ng fertilizer nang walang kasiguraduhan kung may aanihin ba sa huli. Ang reaksyon ko pagkarinig ko ng meron ng soil-based fertilization program, na-excite ako at nakuha ko sa sarili ko na malaking tulong to sa amin na mga farmers para malaman namin kung ano talaga ang dapat na fertilizer i-apply sa lupa namin. Dati, 45 sako raw ang naaani ni Tatay Randy, pero matapos daw sundin ang programa. Umabot ng 114 bags per hektar na ang ani ko. Siguro ma'am, noon sa farmers practice, yung kita ko lang siguro mga pinakataas na yung 15,000. Ngayon, siguro almost 40 yung kinita ko per kuan. More than kalahati, ma'am. Kalahati talaga ang kuan. Para mas maunawaan pa ang importansya ng soil health, 3 araw na forum naman ang umarangkada nitong unang linggo ng Disyembre sa Agusan del Sur, kasama ang stakeholders ng agrikultura. I think from this, the Australian perspective, when the Prime Minister, the Albanese, Australian Prime Minister Albanese and the Philippine President Bongbong Marcos signed the MOU in soil health. Every different indicator of soil health, in my opinion, it needs to be tested rigorously with scientific experiments, and it needs to be tested for every major soil and crop combination. We should not forget that we're doing this for the farmers. Otherwise, we should stop what we're doing. Food security sa bansa at mapabuti ang buhay ng mga magsasaka ang end goal ng buong programa. Suportado rin ng national government ang advokasiyang ito, kung saan dumalo sa World Soil Day si Senator Kiko Pangilinan, ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. And you can be rest assured, pagtulungan natin sa national, sa local, tiyakin na ang suporta sa ating agriculture sector ay buo. Hindi ninanakaw, sabi ko nga, correct spending, hindi corrupt spending. Madalas na natetake for granted, lupa pa rin ang pinakapundasyon sa ilan sa ating mga kinukonsumo. Dugot pawis ng mga magsasaka ang nagpapatunay na ang pangangalaga sa lupa, gaya ng pagpapabuti ng kanilang kaalaman sa soil testing, ay hindi lang tungkol sa pag-aani, kundi tungkol din sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. At gaya ni Tatay Randy, sana'y maging inspirasyon siya na may pag-asa sa ilalim ng ating mga paa. Para sa Agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. A night market in Arizona puts a spotlight on the Asian community. Kabilang sa mga tampok dito, mga produktong Pinoy. Yan ang Agenda Report ni U.S. correspondent Dong Robles.
Katatapos lang ng Thanksgiving weekend, pero dito sa Phoenix, tuloy-tuloy pa rin ang saya, lalo na para sa Asian community. Right after Thanksgiving, muling binuksan ng Arizona Asian Chamber of Commerce ang kanilang annual night market, kung saan tampok ang iba't ibang kultura, pagkain at local businesses mula sa buong valley. At ngayong gabi, kikilalanin natin ang ilan sa mga organizers at Filipino vendors na nagbibigay buhay sa selebrasyong ito. Habang papalapit ang gabi, abalang-abala ang mga vendors sa kani-kanilang paghahanda. Kabilang dito si Kea Hay, isang Pinay vendor mula sa Los Angeles, California. It's very important because we're trying to showcase and introduce, our culture for a lot of people that doesn't know us and, try to let them know about our food. Para kay Kea, hindi lang negosyo ang dala niya, kundi pagmamahal sa lutong Pinoy. You know how Filipinos are. We always make our food with love. A lot of Filipinos have been living here for a long time and haven't been home for a long time and have been missing, the food that we serve in our country. Isa pa sa nagbibigay kulay sa event, si Ryan Arguello, co-owner ng Kuboba. I've been here in the U.S. for 20 years, and Kuboba means kubo and boba. So, kubo is the bahay kubo in the Philippines. So, siya yung, it roots back to my heritage, and then boba, kaya siya kuboba. So, we do some fusion of milk teas, fruit teas, specialty drinks, lemonade. Ipinaliwanag naman ng AACC President na si Ryan Winkle kung bakit mahalaga ang night market sa pagbuo ng mas matatag na Asian community. Our goal for this is to become somewhat like the 88 Festival like you see in California, where it's like the Asian Coachella, right? And people here are calling it the Asian Coachella, which is awesome, right? The goal for having it on Thanksgiving weekend was because we know that people have Thanksgiving and they go like, what do I do with my family? Where do I go? What's going on here? And so we decided to have an EDM night Friday night, kind of start late. And then Saturday it's a full day of bands, food, all different kinds of things. And then Sunday is a free community day. This one, as the years have gone by, we've turned it into an actual music festival. So for many years before, it was a night market, kind of the traditional, many vendors, some entertainment, cultural, food, music, all this stuff. Now it's an actual 3-day music festival, and it's the first of its kind in the Southwest, in Arizona. Dagdag pa niya, pinaghandaan ng mabuti ang pagpili ng venue at sa taong ito, napili nila ang Solano Park sa Phoenix. The reason why we chose the 19th Avenue and Camelback as sort of a central area is because of the demographics of who lives around it. Because here there's I think they said there's 40 different languages spoken in this area because of the refugees that are here, and it's all Asian, African, Middle Eastern. It's the perfect spot for this stuff to happen. Excited ang mga first-time and returning vendors sa pagkakataong maipakita ang kanilang produkto. Cheesecake, mga ice pop, which is like ice candy in the Philippines. Everything ube. And we have mochi ice cream. We also have ube horchata, which is like a ube drink with like a horchata. We are general contractors and we specialize in creating a safe place for your home. This is our first time here, but this event is amazing. So if you've never been here, please come and check it out. There's food vendors and everything else. And then also, you get to know who we are. At para kay Ryan Winkle, higit pa sa pagkain at negosyo ang night market. Ito ay isang pagpapakita ng pagkakaisa at lakas ng Asian community. Para sa Agenda, Dong Robles, Billionario News Channel, Phoenix, Arizona. Usap-usapan pa rin sa social media ang controversy surrounding a music festival in Pasig last Saturday. TV and concert director Paolo Valenciano revealed he lost full control of the event, causing a major delay and putting extra strain on the production team. Nagsorry din siya sa Cup of Joe, which he says had to be picked up by motorcycles to make their new call time.
May message din siya for Rico Blanco, whom he calls his hero. But ayon kay Paulo, they were simply not meant to work together. Netizens claim the camp of Rico requested to close the show, a slot originally assigned to Couple Joe. This last-minute change allegedly threw off the program. Rico has yet to address the issue. Kahit sa entertainment, ang Concert daming drama. issue. Yeah, concert Okay. drama. Meron palang ganyan. Papasko na nga lang eh. Oo. Meron pang mga Pero ano, pag-aawayan. ikaw ba ay Cup of Joe or SB19? Biglang nawala si Rico Blanco. Magaling si Rico, no? But he's a solo artist. So, ikaw, ano? F4. F4! OMG! Ang tagal na hindi. niya! Tagal, yung plansyado pa yung mga buhok. Nagkakabukuhan sa edad na. Nagkakabukuhan. Basta ako, BST and Company. Wow. Ako, Sarah Geronimo. Ay, oo nga naman. Oh, wow. You're so unpredictable. No, but going back to your question, Cup of Joe or SB, I think they have two different music. Their kinds of genres of music are different, but they're putting the Filipino music on the global stage. Ang galing nilang dalawa. Oo, magaling. Ang galing. Napanood ko sila. Talagang they're really, really talented, no? Okay. Kilala ko ang Cup of Joe and SB19. Ako nang matanda rito. Alam mo, YouTube lang yan. Para updated ka, boss. Yan ang assignment ko. Sabrina Carpenter. Oo, ha? Yung Carpenter, you are the one. That's not Sabrina. Joke. Sabrina Carpenter. The Carpenters. The Carpenters. So, ano nga pang first name ni Carpenter? Hindi naman ako gano'ng katanda. Droy? Ano nga ba? Karen Carpenter. Karen Carpenter. Favorite ko yan eh. Si Mama palagi nagkakaraoke ng Karen Si Carpenter. Droy, Mike Hanopol. Di ba? Yun ang naabutan mo. Mike Hanapol. Okay. Ha? Laki sa layo, Jeff Rox. Ikaw yun eh. Nakilala mo na si Droy, right? Sino si Droy? Ayun. Ay, si brother pala. Yung surfer natin dito. Nice Mabuhay to have si you Droy. back, Mateo. Thank you, Madam. Welcome back. I was Okay. actually with the Cardinal in Rome. Yes. And I asked the Cardinal to pray for us here in Billionaire News Channel to give us more strength, to our bosses, and everybody to keep going and keep going strong all the time. And you have to ask him to pray for our country. Of course, that also is a very important discussion we had, and we said a prayer for our country, definitely. At si Cardinal Tagle, parang lumalaki na yung papel, no? Sa Vatican. Malaking ginagawa si Cardinal Tagle sa Vatican. He has a very, very big role. Traveling the whole entire world, actually, to promote peace and Christianity and all this. So, galing ni Cardinal Tagle. Correct. Oo, Filipino pride. Ayan. Hello po, Cardinal Tagle. Merry Sa mga Christmas. kababayan natin sa Rome. Opo. Sa lahat ng mga Pinoy sa Rome, magandang umaga, gabi sa inyong lahat. Dami mga OFWs natin. All our OFWs, before 10 years ago, they were dishwashers and, cleaning hotels. But now, they're managers, head chefs, etc. in restaurants. So, napakatinding mga Pilipino. Oo kumbaga. naman. Galing din ako dyan. Ang daming Filipinos talaga na magaganda ang kanilang mga posisyon dyan sa Rome. At nanonood sila na agenda. May Always, mga comments sa always atin. watch. Hi from Rome. Yeah. Hello po. And 17 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda. Ngayong gabi, ako si Willard Cheng. Ako naman po, si Matteo Guinicelli. nakalimutan mo na ikaw ang magbabasa. Nasanay ka si Pinky. Okay. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.